Magandang po sa inyo lahat. Welcome dito sa Lola Josie Generations of Grace Center for Family. We are celebrating our fourth quarter general membership meeting for the Eagles National Ecozone Premier Eagles Club and the National Ecozone Premier Athena Lady Eagles Club. May I invite everyone to please stand for our Eagles prayer to be followed by Philippine National Anthem and Eagles Hymn. Our divine providence, we humble ourselves before you as we praise your holy name and feel your presence in our midst. We implore your divine guidance and blessing as we consciously gather on this occasion in pursuit and furtherance of the cherished goals and objectives of our beloved fraternity. We beseech you, all-powerful God, to reach our hearts, to enlighten our minds, and to broaden our understanding and compassion to one another as we carry and pursue our goal and objectives, not only on this particular occasion, but also on the many of the times of our striving and endeavors. Please, Almighty God, elevate our spirits and fortify our steps as we seek, keep, and edify our fraternity ever one and whole, and as we strive perseveringly to enhance and strengthen our national brotherhood. All these are divine providence. We fervently ask under your supreme guidance and direction. Amen. Please remain standing for the national anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang pag-ibig, teros na silahanan, alam ng puso, sa litin mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupin, kita pasisingin, sa nalagat bundok, sa simoy at sa langit kong pagaw, ay nalang tula at awit sa pagkayang minamahal, ang isang tawat mo'y tagumpay na nagdiringin, ang ituloy niyang araw na kailan kamay di magdidilim. Tuhan ang araw ng walang ipagsimula, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagkay mga akit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Countries sing, always strengthen mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of humanity. For eagles, the Philippine eagles, lasting peace our nomination. For eagles, the group of people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Living with the spirit of human care, we will share our lives through humanity. For eagles, the Philippine eagles, lasting peace and noble mission. For eagles, the God people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity.
In grace with seal of human care, we will share our lives to keep our liberty. Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Thank you. Please be seated. At this point, I would like to officially welcome mga kuya and mga ate dito po sa Lola Rossi Generation Grace Center for Family. Napili natin na dito tayo mag-celebrate ng ating 4th quarter General Membership Meeting. First is homey ang pili. Medyo bahay po, hindi restaurant, hindi conference room, hindi maingay. Medyo malungkot dito, ano po, sa loob ng buildings. Kasi mayroong meaning why we are here tonight. As I mentioned sa ating group chat, this might be our last meeting already. Because we do not have quorum for every meeting that we are calling no quorum. For every activity that with the Eagles are being asked in the Alalay Agila, no response. So, may sakit po ang Agila. That's why tonight, we will find out kung ano ang sakit ng Agila, and we will find out kung ano yung gamot, kung ano yung medicine. Allow me to share the so by the power vested in me as the Premier National Luzon Premier Eagles Club, I declare this General Membership Meeting open. Ate Sheila? By the power vested in me of the Premier Agila Eagles Club, I hereby declare this forum open. Okay, thank you, Ate Sheila. So, to continue, as I mentioned, allow me to show you some reflection. We were chaptered October 29. Tonight is October 18. 11 days short of our 5 years anniversary. Ito po yung una nating election held sa FCIE, where Kuya Raju Sharma was chartered as president. Then followed by Kuya Tex, who is now the regional secretary. This photo, our GMM last year at FCIE Locators Hall. And this photo of beautiful Lady Eagles was taken last March to 2024. So wala tayong 2025. Diba? Ang ganda. Buti na lang ngayon may bagong recruit. Buhay na buhay pa ang Agina. Meron isang bagong recruit. I think meron akong isang kasama dyan, i-recruit na din natin para mabuhay pa yung ating club.
Dito, makikita nyo, ang dalawa nating elders sa katauhan ni Kuya Roosevelt Lasak, our former governor, and Kuya Radyo Sharma, who unfortunately or fortunately already in the presence of the Lord. No, kaya andito yan. Kung mapapansin nyo, talaga po ibinagawa ko itong shelves na ito. Kasi ang Lola Rosie Generations of Grace Center for Family, una, para sa family ng nanay ko. Andun yung kanyang mga 11 na kapatid. Andun yung kanyang history. Andun yung kanyang mga legacy, mga pamana, dito sa aming 6 na magkakapatid. However, meron tayong mga brotherhood. Second is nagsimula tayo sa Exxon Premier Eagles Club. Then we have the National Exxon Premier Queens. Nandito pa rin, history ito eh. Kuli ng Ate Rosh. This is history. Bakit nandito pa rin ito, no? This is part of our history. And of course, now, the beautiful National Exxon Premier Athena Lady Eagles Club. And of course, meron pa other adapted organizations. Yung aking ROTC Officers Alumni Association, yung Greater Joy Family Association, as well as many other groups ng mga anak ko, mga pamangkin ko. Lahat po tayo ay welcome dito sa lugar na ito. Kasi yun po ang purpose nito. Na we can gather here anytime. Huwag lang magkasabay ng schedule sa iba. Every Sunday, we are also planning to have a Sunday worship service dito sa mga family. Kahit ilan lang. Pero naman sabi sa Bible, 2 o higit pa na nagtitipon. Ayon sa kanyang pangalan, ang Diyos ay nandun sa kalagitnaan. Ayon naman na higit sa 2. Kaya yun po ang purpose ng Lola Rosie Generations of Grace. Ibig sabihin, sa mga susunod na henerasyon, yung blessing, kailangan natin ma-share. Una sa family, second is sa mga brothers and sisters natin. And I consider you as my brothers and sisters. Maybe not biologically, but fraternally and spiritually. So, welcome, everyone. At this point, I would like to call on Ate Sheila for welcome remarks naman sa aking mga Athena Lady Eagles. Thank you, Kuya V. Thank you, mga kuya na thank you mga kuya kay Kuya V na pumayag na makijoin kami sa GMM ng mga kuya. Kahit 4 lang kami mga ate na dito at may isa daw kami aspirant. So on behalf of Premier Athena Lady Eagles Club, it is my pleasure to welcome you all. It is joint General Membership Meeting of the National Eagles Premier with Premier Eagles Club and Athena Lady Eagles Club. Thank you, Kuya. Palakpakan po natin si Ate Sheila. Okay. Nakikita po ba sa likod yung slides? Yes. Okay. So allow me to present this short devotion. This is about, so kanina, kung makikita nyo,
Lola Rosie Generations of Grace Center for Family. Now I am proposing Eagles Generations of Grace Center for Family. So this is about Premier, Kuya, and Athena, and Ate. A legacy of brotherhood, faith, and service across generations. Yung ating word po ay magagaling sa 1 John chapter 4 verses 7 to 12. Sino po ang pwedeng pwede? Can you read the Bible? Kuya Jude. Knowing God through love, beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. In this the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. And this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Thank you. Purihin ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. So ito pong short devotion ito is about love, about brotherly love. I-aralin po lang natin yung 4 na verse. Yung sa verse 7, yung sabi ay, love originates from God. So John begins with the call, let us love one another. So, tingnan natin yung application yung sa baba. Our capacity to love our brothers and sisters in faith is proof that we are truly children of God. Sabi nga, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Ayon po sa Bible, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang masasabi lang ng anak ng Diyos, yung mga tao na tumanggap sa Diyos bilang Ama. At yun ang binigyan niya ng karapatan na tawagin siya bilang Ama, bilang Tatay. Maraming tao ang hindi alam nun. Akala ng iba, basta tayo ay tao, tayo anak na ng Diyos. Iba-iba po ng ananaw, iba-iba ng pananampalataya. Pero yung sinabi ko po ay binasa kanina ni Kuya Jude ay nasa Bible. So, ang una, let us love one another. Kasi yung love daw nanggagaling sa Ama. So, ibig sabihin, kung hindi tayo nakakonect sa Ama, hindi tayo makakapag-love toward another. Kaya kung mapapansin natin, kung mayroong mga hindi children of God, di ba kay Nelson? Makita mo na hindi lumilitaw sa kanila yung pagmamahal kahit sa pamilya, lalo pa doon sa iba. Pero yung mga anak ng Diyos, yung mga tumanggap sa Kanya, yun yung talagang namumutawi yung pag-ibig. Sabi naman doon sa verse 8, yung God is love. Ang application nito is, brotherhood without love is hollow. A loving brotherhood reveals the living presence of God. Kita natin ngayon. Noong una, na tayo ay nag-aspire na maging agila, ang ganda ng mga sagot natin sa interview. Hindi po ba? Parang sabi nga, yung living presence of God, nandun, kitang-kita, pagka-aspirant ka pa. Pero hindi natin alam. Anyway, all organizations talagang gano'n, nagpipik, and then nagpa-plateau, and then babagsak na. Unfortunately, hindi ko lang alam, pero parang yun yung general trend ngayon.
sa maraming organization, hindi lang ang Agila, ganun po ang nangyayari. Kasi ang kanilang pag-ibig ay mababaw, alone. Sa atin ngayon, kung talagang yung mga kasama natin na nauna ay malalim ang pag-ibig sa bawat isa, doon sa ating sinumpaan na pangako nung tayo ay nangindak, hindi siguro tayo puputik. Pero sa ngayon, mababaw ang pag-ibig. Kaya ngayong gabi, aalamin natin kung paano natin papalalimin yung pag-ibig sa bawat isa. Sabi nga, 2 o higit pa na nagtitipon ayon sa kanyang pangalan, ang Panginoon ay nasa kanyang kalagitnaan. So, tayo naman ay mas marami sa 2. So, tayo ay isang brotherhood pa. Sa verse 9 to 10, the model of God's love is demonstrated, not merely declared. Yung palang pag-ibig, kailangan hindi napadama. Hindi lang idinideklara nung tayo ay aspirant pa. Kailangan ngayon, ipadama natin ang pag-ibig. Siguro yung mga kapatiran natin, yung mga kabrad natin, kakuya natin, na kayo ang nag-invite o kayo yung nag-sponsor, baka hindi na nila nararamdaman yung pag-ibig. So, kailangan siguro balikan natin sila. True brotherhood means loving even when it costs something. Time, comfort, or resources. Sa totoo lang sa ngayon, nandito tayo, nag-spend tayo ng time. Asan yung iba? Meron namang iba na wala dito kasi valid ang kanilang reason. Kanina nabanggit ko, si Kuya Greg ay kadarating lang yung kanyang kapatid na galing Japan. So meron silang family gathering, overnight sila sa Los Baños Hot Spring tonight. Si Kuya Lali, ganun din. Yung kanyang mga kapatid ay may gathering din sila tonight. Kaya those are valid reason. Pero yung mga iba na hindi natin alam, hindi man lang nagpadama kung ano yung kanilang reason, hindi natin malalaman kung valid o hindi. Baka ayaw na nilang magbigay ng time. Actually, sabi nga ni Kuya X, 3 T yan eh. Time, treasure, and talent. At least tayo ngayon na nandito yung ating time. Meron nagpadala pa ng bote. Treasure. Ginto pa nga daw na level. And siyempre, yung resources. Next, yung verse 11, the call to reflect God's love. Dahil natanggap natin yung pag-ibig natin sa Diyos, nung tinanggap natin siya, kailangan din natin na i-reflect. Katulad ngayon, sa totoo lang, ang lalayo na ng mga tunay kong kapatid, biologically, pero gusto kong ipadama sa mga kapatiran ko na nandito. Kayo po yun. Kaya intentionally, in-invite ko kayo dito. Kahit po konti tayo, para makita nyo kung meron kasi tayong ilo-launch. Meron akong ipupropose sa inyo na ilo-launch natin sa ating brotherhood. So every act of kindness, forgiveness, or service among brothers and sisters is a reflection of God's love flowing through us. So, kung hindi tayo nagraragay, kung hindi tayo nagliliwanag, kung hindi tayo nagbibigay ng serbisyo, sabi ko nga, nalulungkot ako dahil sa ang Philippine Eagles National na hati sa 5. Meron ng 2 na nag-join. So, meron pa rin 3. Sa region, nalulungkot ako dahil si Kuya Nilo tumatawag ng meeting. Kukunti na lang ang dumarating. Even mga presidente ng ating club.
Pagka nandun kami ni Kuya Dex, kasi kami kabilang sa mga talagang elders ng ating region, kaya masakit na wala nang dumadalo. 3 weeks ago, nakita ko si Kuya Lilo nag-message doon sa ating group chat kung ano ang pwede natin gawin sa Bogo City na tinamaan ng lindol. Kung ano ang pwede natin gawin sa Davao na tinamaan ng lindol. Walang nag-respond. Dati, nung buhay pa si Kuya Roosevelt, nangyari ang kalamidad ngayon, bukas, ready na. Pumunta tayo sa Abra, pumunta tayo sa Batangas, ako hindi nakasama sa Bicol. Ang dami. Ngayon, wala na. So, parang nawala yung kindness at saka service among our brothers and sisters. Aalamin natin yan mamaya. Last, yung the invisible God made visible. No one has ever seen God. John reminds us. But God becomes visible to our love for one another. Actually, si Moses, nakita niya ang Panginoon in the form of burning bush. Pero yung actual na nakita ang Ama, wala. Pero sabi niya, pagka nakita mo ang Panginoong Isus, nakita mo na rin yung Ama. Kasi ang Panginoong Isus at ang Ama ay iisa. Pero hindi natin inabutan ng Panginoong Isus noong year 33 AD. Ang sabi dito, no one has ever seen God, but God becomes visible through our love for one another. Ibig sabihin, kung naipapakita natin ang pag-ibig sa kapwa natin, nakikita natin ang Diyos. Pero kung hindi na tayo nagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa, little by little, hanggang sa mawala na, hindi na makikita ang Diyos. So yun yung ating short devotion sa brotherly love. To summarize, ito yung theological summary. Ang source ng love, hindi si Vic, hindi si Kuya Roosevelt, hindi si Kuya Radyo, hindi si Kuya Dex. Theologically, ang pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos. Umiibig lang tayo sa kapwa dahil una tayong inibig ng Diyos. Hindi natin kayang magmahal sa kapwa kung hindi muna tayo minahal ng Diyos. Kaya importante, may connection tayo sa Kanya. Ang standard of love ay ang sakripisyo ng Panginoong Isus. Kung paano hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, transform into human nature, at inako niya sa pagkapako sa krus, by shedding of His blood, yung lahat ng mga kasalanan. Yung nakaraan, yung ngayon, at saka yung mga darating pa. Ganong katindi ang standard of love ng Panginoong Isus. And third, yung sign of love, how believers treat one another. Now that we know yung standard ng pag-ibig ng Diyos, dapat alam na natin yung kung paano natin i-treat ang bawat isa. Ako nagigilty rin bilang presidente ng Premier Lex dahil hindi ko lahat na may message dahil sa 24 hours natin, marami tayong activity. Marami tayong pagkukulang bilang mga kuya o ate para kumustahin yung ating kapatid. Minsan, ang lagi lang natin kasama, yung ka-close natin. Pero yung kabuuan, halos 40 tayo mahigit. Sa ate Sheila, ilang kayo? 70.
33? 17. 17. Kami, more than 40. Pero, so 57 tayo. Ang gagawin natin, simula bukas, pumili kayo ng isang kabrad natin na hindi na natin na makasama. I-text nyo. Rosbel, kumusta ka na? Sumagot siya. Kuya Radyo, kumusta ka na? Sumagot Mayroon tayong makakatira na malamang hinihintay lang ng ating how to treat them. Sa Kalamba. Hindi pa iba. Yung iskal. Iskal ba? Ragsak. Si Kuya Mani? Kuya Mani. Ano ang position nga nila? Hindi. Mas may position niya eh. Si Kuya Mani J. Ragsak. Send message. Si Kuya Noel. Send message. Baka may pinagdadaanan sila. Sino pa yung mga hindi na natin nakikita, Kuya? Si Kuya Jerry. Si Kuya Jerry may sakit. Kailan natin huling na i-text si Kuya Jerry? Kuya Jerry, kumusta na sakit mo? Meron siyang prostate cancer. So, kung tunay talaga tayong mananampalataya, makikita yan kung paano natin itinitreat yung ating kapatiran. And last, yung satisfaction of love. Kapag ka nakita na sa atin, na-reveal na sa atin yung unity natin, kung how we love each other, then nakikita yung God's love na satisfied. Okay po ba sa atin yun? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. So, ito yung gusto kong i-propose sa inyo. Dahil sa malamig sa national, malamig sa regional, malamig sa club level, anong gagawin natin? Meron po akong proposal. Ang nakikita ko, vision, ang aking pakitain na gusto kong kung okay sa inyo, maging pakitain natin lahat. To establish a sustainable center that strengthens families, nurture values, build legacy of grace, where the Eagles Brotherhood extends from our homes to our communities. Ang nangyari po, individually, tayo ay mga leader sumugod tayo sa kanila. At ginagastos natin ang sarili natin resources para itulong sa iba. Ang gagawin natin ngayon, magre-reflect tayo back. Pabalik muna tayo. Mag-i-start tayo sa family. Yung last regional meeting namin, nila Kuya Dex, aywan ko lang kung ano ng update. Napagkaisahan ko doon na yung mga picture doon kay Kuya Roosevelt na rooftop. Kasi nakita ko, kinonvert na yun into worship center ng GIL. Yung mga picture doon ng mga president, governor, dadali na yun sa restaurant ni Boss Kiko. Kasi yung Boss Kiko, yun yung gagawin Region Eagles Nest. So yung Southern Tagalog Region 8, nandun po yung mga picture. Ngayong gabi, pinupropose ko sa inyo, kaya pinagpagawa ko talaga na shelves. Kompleto yung mga logo natin. Okay lang ba sa inyo na ito yung maging clubs nest natin? Dito natin ilalagay yung ating mga picture. Adapted tayo ng Lola Rosie. Taas po ang kamay kung majority ka. Okay, so hindi na natin naalisin itong mga logo na ito dito. At saka yung mga iba pang pictures. Now, dahil ang sabi dito, Eagles Brotherhood extends from our homes to our communities. Kaya nandito tayo sa bahay.
para ma-feel nyo yung bahay, yung home. Dapat it starts with home. Ang totoo niyan, ako din ay guilty. Yung anak ko, kuya ko yun eh. Kuya Ian, wala rito. May ibang activity. Yung wife ko, tsaka daughter ko, na supposed to be magwe-welcome sa atin, wala din dito, nasa Manila sila eh. Ganun tayo ka-busy. I think kayo ganun din. Pero, huwag kayong mawawalan ng loob. Si Kuya Nelson, ganun din. Sa sobrang dami ng activity niya, hindi niya rin nakakasama mga anak niya. Taas ang kamay ng busy rin kayo. At paminsan-minsan nyo lang din nakikita yung inyong pamilya. So, guilty tayo lahat. Alam niyo po, ginagawa ko, once a week, humingi ako ng time sa anak kong lalaki na nagtatrabaho na, sa anak kong babae na nag-aaral pa, na laging inaabot ng alas 2 ng madaling araw sa pag-aaral. Kasi ang hirap ngayon, parang lagi nag-board exam. Sabi ko, every Friday, every Thursday, from 10:30 to 11:30, isang oras, give up nila muna yung ginagawa nila, and kami, apat, ko sa kwarto. Inokon namin yung TV, yung mga pictures namin in the past, yung maliit pa, ipa-flash dyan, and then, anak, what can you say about this picture? Mag-reflection tayo. Isa yung anak ko babae, maliit pa. Nakahiga ako sa sopa. Siya nakahiga sa ibabaw ng tiyan ko. Last time, pag nagsasalita ako, lagi akong kinaka ko sa oxygen. Hinihingal ako. Nung nagpa-check up ako, naginumot ako, sabi wala kang sakit. Praise God, wala akong sakit. Pero ang sakit ko daw ay katamaran. Kapag kasi ako mag-exercise, hindi ako naglalakad. Pero sa office, sa loob na isang araw, nakaka 6,000 steps ako. Sabi niya, hindi exercise yun. So, naglalakad ako dito ngayon, paahon, pababa. Pag sumikat na yung araw, tinatanggal ko yung damit ko at ibinibilad ko sa araw, yung morning sun. Naalala ko yung anak ko, nung maliliit pa, 6 months old. Tinatanggal ko yung damit, binibilad ko sa araw. So, yung mga ganong simpleng pagkakataon, ang sarap i-discuss sa mga anak. Yun po yung encouragement ko sa inyo. By the way, kailangan maging intentional tayo to engage yung anak o yung asawa. Isang picture lang. Anong naalala mo dito sa picture na ito? Ito ba yung first date natin? Kuya Julie? So clean? So good? So, ang mission natin, ating mission to the Eagles Generation of Grace Center for Family shall serve as the heart of Premier Eagles Club family and community initiatives, empowering families through faith, livelihood, and service. So, babalik natin ngayon. Kung kanina, mayroong national, mayroong regional, and then mayroong club, pero malamig na. Ibababa natin sa family. Ang tawag doon ay familyhood. So, kung mayroong activity na Avila, Kuya Lex, nakikita ko, ang bilis mo rin yung dalawang dalaga niya. Si Ate Nel, busy rin. Alam ko nga, nandito ngayon eh. Wala rin. Si Kuya Lex, may trabaho yan. Pero because of his zeal for brotherhood, andito yan. Wala na rin time yan doon sa dalawang dalaga niya na ang bilis lumaki. So, gagawin natin, ibababa natin sa family, kung meron tayong regular meeting sa club, wala na, hindi na natin ginagawa yun eh. Hindi na nga tayo nagbibigay ng monthly dues. Wala ng monthly dues. Natural na lang, si Lord na nagpo-provide. Kung ano pangangailangan natin. So, kung ano yung ginagawa natin sa club level natin, na monthly meeting, i-commit nyo. Gawin nyo na lang once a week, i-meet nyo yung inyong mga anak.
O once a week, i-meet ninyo inyong mga kapatid. Kami, ang ginagawa ko, meron kaming group chat. 30 plus siya parang dito sa group chat. Nanay ko, nawala na siya. Lahat ng mga kapatid ko sa UK, sa Amerika, nandito, mga pamangkin ko, nandito sa group chat. Ang pangalan ng group chat, Lahi ni Rosie. Lahi ng nanay ko. Every day, nagbabato kami doon ng mga pictures for reflection. Isa may binato kong picture, ang liliit pa ng mga pamangkin ko. So, that is one of the suggestions. Na every day, if you connect to your business, if you connect to your friends, why not connect to your own family? And once a month, instead of mag-activity tayo sa kanila, once a month, bring your children to a less privileged family. Kami, may kapitbahay kami, walang hanap buhay. Every day, hindi alam kung saan kakainin, pupunta sa likod, pipitas ng tao ng barangay, dadalhin doon sa labas, may benta sa talipapa, isang bungkos na malunggay, 20 pesos. Yung 20 pesos, pag-uwi ng ama, may dala ng pandesal. Every day, parang ibon. Walang ipon. Walang savings. Parang ipon. Every day, kung may matuka, okay. Kung wala, okay din. So, hindi reason yung busy tayo. Pagdala tayo ng kahit konti na sa ating mga ay, napakabilis na lumaki. So, our purpose to make the National Emerson Premier Eagles Club and Premier Athena Lady Eagles Club not only a symbol of civic leadership, but a living example of familyhood, generational unity, aligned with the ideals of service through strong brotherhood. So kung ang agila natin ay fraternal brotherhood, ibababa lang natin ng isa pa sa familyhood. This time, ang focus ay ang family. Pero ang context ay yung service through brotherhood o service through familyhood. Once a month, we can be together. For example, nung nagpunta tayo kuya din sa may Subic, na sumakay ng bangka, nagbuhat ng mga bato, napakagandang experience sa mga bata. Bilang mga tatay, bilang mga nanay, napakagandang tayo ang nag-i-initiate ng activity. Para habang lumalaki yung mga anak natin, iba't ibang activity ang na-experience nila. Hindi lang puro kain. Kung kain, activity rin, Kuya Hubert, di ba? Kuya Hubert, nakikita ko yan, once a month, nandoon sa Ikunyari. Kasama yung mga anak nila. Kumakain sila, yun ang activity nila. So, pwedeng we can go together, 2 families, 3 families, hanggang sa mabuo na ulit yung buong kanila, kasama natin yung mga pamilya natin. So, ibig sabihin, parang i-release muna natin ang responsibility ng bawat isa sa club o to your family. And kung ano man ang mga service to brotherhood, pwede natin gawin. Yung anak ni Ate Rosh, tuloy ako makakakita ng vlog, naaalala. Siguro yung anak niya, malaki na. Dati, ang liit man nun. Tuwing umaga, kahit umaambon, itinataas yung flag doon sa flagpole sa tabi ng bahay niya. At nakasaludo, nagbabayang magiliw. Sino sa atin ang kayang gumawa doon? Pwede natin puntahan yung anak niya. At magugo sa kanya. Ano na i-calculate yung magiging nationalistic? Ewan ko kung ano pinakain natin mo siya. Ang galing. So, yun po, ano? Insisting mo lang. So, call to action. Let us adopt the Eagles Generation of Grace Center for Family as our club's official legacy project. A place where brotherhood meets familyhood, and where our service becomes a blessing from one generation to the next. Kasi kung hindi tayo maging intentional,
from us sa level natin. Paano na yung anak natin? Kaya itong itong Lola Rosie, Generations of Grace, ang goal ko nito is at least maka 4th generation. Generation ng nanay ko, sa kanya to Pinaghirapan niya itong building na ito. Paghuhugas ng puwet sa Amerika, kasi ano siya, lumit-up trabaho doon. Caregiver. Second generation sa akin. Ang third generation yung sa mga anak ko. And hoping yung anak ng mga anak ko, 4th generation. After nung 4th generation, palagay ko, iba na, nalabo na. Kaya at least sa inyong mga pamilya, 4 na henerasyon. Maisahin natin yung service to familyhood. Walang ibang magbibigay ng tamang experience, tamang pananaw sa ating mga anak kung hindi tayo mga magulang. Huwag natin iasa sa mga teacher nila sa school. Tapos tayo naman, busy tayo na nag-aalay ang kanila sa ibang lugar. Nakalimutan natin ang ating mga inakain na agila doon sa ugat. Well, next, I propose this call to action. Pwede po ba by raising of your right hand para makita natin kung i-adapt natin ito? As po kamay, agree? Okay, so agree. Ate sila, agree ang mga kuya. So, by the power vested upon me, the Eagles Generation of Grace Center for Family is hereby approved. Talagang alam nyo, pagka matulis, iba tulog. Pagka lalapag, iba rin tulog. Hindi mo ba prayer? Ayan, salamat sa Diyos. At meron na tayong pagsisimulan. Meron na tayong ipapalawakan. So, yun po. Yan ang naiiba sa atin ngayon sa Premier Eagles Club. Na i-share natin sa ating region. From brotherhood to familyhood. Passing grace across generations. Kahit na 4 na henerasyon lang, okay na. Alam nyo, mamaya, bibigyan natin parangal yung ating mga kapatiran na maalam na. Pero ito mga ito, buhay pa. Bibigyan ko rin kayo ng ganito. Susunod kayo ng konting mga mensahe nyo. Dahil yan yung ating ipamamana sa ating mga anak. Hindi natin kinakailangan magbigay ng parangal sa patay na. Ang gagawin natin dito sa club natin, bibigyan natin ng parangal ng bawat isa habang buhay pa. Yung na-appreciate pa. Okay, next, bigyan mo ako ng isang picture muna ng ganito, ha? At sa dami ng accomplishment mo, isulat mo na doon. Yan. Ito yata ay second richest. Pero most likely, siya na yung richest kasi si Manny Villa ay nahuli na. Bibigyan ko yung isang example. Ayan. Kuya Nelson, Remulla, siblings. Si Kuya Nelson, kasi Miss Wayne, parang pamukasal pa yata sila. Kasi siguro sa susunod natin pag-meeting, maybe next year, January, makikita natin yung ganitong Center for Family ni Kuya Nelson. Kasi ginawa na rin niya. Kung makapansin nyo, ako panganay, ako yung naglilid sa mga kapatid ko at sa lahat ng aking mga brotherhood. Si Kuya Nelson, bunso. So, hindi lang ibig sabihin, porque panganay ka, ikaw yung mag-handle. No. Most likely, yung mga member ng Agila, yun yung mga born leader. Kaya, kahit bunso, pwedeng kayo, kaya sa susunod, ayan,
Meron na din ganon. Meron na rin nanay and tatay. Anong pangalan ng nanay at tatay mo? Victor and Rosie. Victor and Rosie Remulla, Generations of Grace Center for Family. Meron na rin sila ganito. Doon tayo magtitipon. Okay? Siyempre sa akin, sinimulan ko. Nung ako yung ordained na pastor, 1 week, pagkatapos na mamatay ang nanay ko, pagkalibing ng nanay ko, nakalibing Sunday na ordained ko na pastor. Sayang nga, wala din nanay ko. Ang nanay ko kasi, kung buhay pa yun, nandito yun, nandiyan yun. Agawin ang microphone sa akin. Kasi basta ang wife ko, hindi ko kasama, ang nanay ko ang naging kasama. Kaya yung mga kapatid ko, yan ang connection namin. Meron kaming group chat. Si Kuya Greg, sabi ko nga, I think si Kuya Greg, susunod na meeting, pwede rin sa kanya. Nakita ko na yung kanyang ganito rin. Nakita ni Kuya Pao. Di ba Kuya Pao? Yung place ni Kuya Greg. Ay, bago? Ang bago. Ganda. Ganito rin. May gym, may television. At doon sa kanyang compound, nandun ang nanay ni Kuya Greg. Nandun ang kanyang mga kapatid. Lahat ng kapatid niya, nandun na sa kanyang compound. Pinakaskaso niya, mga pamangkin. Dadalawa lang ang anak ni Kuya Greg. Pero ang pamilya na kulang-kulang 250. Kasi lahat ng empleyado niya, ang treatment niya, mga anak niya. Ngayon, nandun sila sa Los Baños, kinabilang yung isang buong resort. Dahil dumating yung kapatid niya na nasa Japan, nagbabagig sila. Si Kuya Larry, at this time, ganun din. Meron din silang nagkataon na may banding sila ng mga kapatid niya. Siyempre, ang susunod na, nakita niya naman yung swimming pool ni Kuya Larry. Ganito rin ang mangyayari doon. So, ang challenge po sa ating bawat isa, huwag nyo nang hintayin yung kapatid nyo mag-start. Kasi kayo ay agila, kayo ay board leader, kayo na po ang mag-start. Para tipunin ang inyong mga kapatid. Ang inyong mga pamangkin. Ibuhos nyo ang inyong time, treasure, and talent sa family. From brotherhood to familyhood. Maraming po salamat. At this point, tatawagin ko si Kuya Dex para sa ating tribute para masahin Kuya Dex ang ating munting alaala kay Kuya Roosevelt, ang ating nawalang minamahal na ama ng ating SBI. Magandang gabi mga kuya, ate. A tribute to Kuya Roosevelt Daza, former Governor National Ecozone Southern Tagalog Uni, former President National Ecozone Elite Eagles Club, former Club Advisor National Ecozone Premier Eagles Club, visionary leader, humanitarian, and a trailblazer of logistic industry, a family man. We celebrate and honor the remarkable life of Kuya Roosevelt Daza, a man whose life story continues to inspire, whose compassion touched countless lives, and whose legacy of service and love will forever remain in our hearts. Kuya Roosevelt was the man behind every emergency and calamity outreach mobilization of National Ecozone Southern Tagalog today. Whenever tragedy struck, whether in Abra, Bicol, Batangas, Mindoro, and other far-flung places, he was among the first to act. Through his foundation and the Eagles Club, under the SDR 8 banner, help always came swiftly with food pack, relief goods, and financial assistance delivered directly to those in need. His heart knew no boundaries. He was a man of action and compassion. He mobilized all his business enterprises to support humanitarian efforts, raising funds through SDRA Gold Tournament and rallying the Aguila Brotherhood toward meaningful causes. His vision went beyond profit. It was always about people. He founded SDRA Investment Holding Incorporated and SDRA Logistics Incorporated not only to expand his business,
but to share his blessing and business wisdom with fellow Aguila, Kuya and Ate, helping them to prosper as well. From humble beginning, Kuya Roosevelt built an extraordinary legacy in the Philippine logistic industry. Starting with just a few trucks, his perseverance, hard work, and faith carried him to own over 300 trucks, 3 tanker ships, a shipyard company, and LPG gas company, and Benados Ventures. His achievement transformed him into a true action logistic and economic zone sector, admired by both peers and competitor alike. Yet, behind his success stood a devoted family man. Kuya Roosevelt's greatest pride and joy was his family. His beloved wife, children, and great-grandchildren. He took care of them with same strength and compassion. He gave his employee the community. He found joy in traveling with his children and grandchildren abroad, creating memories that reflected his love and gratitude for family life. His kindness reached beyond his home and business. Kuya Roosevelt had deep passion for helping scholar children, especially in his hometown in Bursud, Oriental, Mindoro. He donated computer school supplies and other educational tools to nearly every school in the area, believing that investing in the next generation was the truest form of lasting legacy. His generosity helped open doors of learning and hope for countless young lives. When his time came to love, he had poured out over years came back 100-fold. His week lasted for 4 days, filled nightly with people from all walks of life from various places. Family, friends, employees, business partners, fellow Eagles, and those he had quietly helped. They came to honor a man whose impact went beyond words, a man whose life exemplified faith, hard work, and service to others. Indeed, Kuya Roosevelt Lasak's shoes are very big ones to fill, not only in business or leadership, but in love, compassion, and humility. He showed us the greatness is not in title or wealth, but in how much ourselves we give to others. Thank you, Kuya Roosevelt. For example, you said, as a leader, as a servant, as a father, as a friend, you have left mark that time cannot erase. Fly high, Eagle, Roosevelt Lasak, your wings, leadership, service, and generosity, love will forever soar in our hearts. Pakipicture po, pipicture na. Pakipicture po, ibibigay natin. And ipapadala ni Ate Sheila kay Ate doon sa Maynila, kay Ate Alice. Picture na po ba? Hindi naman kini Spiros. Ay, Spiros. Okay, thank you. Tawagin ko lang po si Kuya Hubert for to read. Kuya Nelson. Susunod na bibigyan natin ng parangal ay si Kuya Raju. Magandang gabi po, Kuya Ate. So, very inspiring po yung naging life ni Kuya Roosevelt Lasak. So, a tribute to Kuya Raju Sharma, former Chartered President, National Eagle Zone Premier Leaders Club, former Vice Governor, National Eagle Zone Southern Tagalog Region 8, past President, FCI Association Incorporated, former President, Cavite Chinese Chamber of Commerce, Chairman, Philippine Eagle Zone Business Club Incorporated, Director, Greater Joy Family Association Incorporated, leader, mentor, and friend to many.
We remember and honor Kuya Raju Sharma, a man whose life reshaped leadership, generosity, and joy. Kuya Raju was more than a leader. He was the life of every gathering. His laughter filled every room. His energy lifted weary hearts, and his wisdom guided countless decisions in business, in community, service, and in friendship. He often said with pride, "I am a Filipino, Chinese made in India." The simple statement captured who he truly was, a bridge between cultures, a man who embraced diversity, and a symbol of unity among people of different backgrounds. As a respected figure in both business and civic circles, Kuya Raju opened doors for many. He helped numerous foreign investors located in PESA, creating opportunities that strengthen industries and improve lives. He was a man with a rare gift, the ability to find solutions when others saw only challenges. Whether in the office, in the organization, in the community, he always had an answer, always had a plan, always had hope. He served with distinction as the chartered president of the National Iguzon Premier Eagles Club, and later as vice governor of the National Iguzon Southern Tagalog Region. He also gave his time and talents as past president of FCI Association, former president of Cavite Chinese Chamber of Commerce, chairman of the Philippine Iguzon Business Club, and director of Greater Joy Family Association. Beyond these titles, what we will remember most is his heart, his readiness to help anyone in need, his laughter that brightened our days, his friendship that never wavered, and his constant reminder that life should be lived with compassion and joy. Indeed, all of us have our time on earth, and when that time comes, our early laughter, kindness, courage, and service is shown as the true leader means lifting others, and that success is measured by wealth or title, but by how much good we leave behind. Thank you, Kuya Raju, for the laughter, the wisdom, and the love you shared so generously. You have touched countless lives, and your spirit will continue to soar in our hearts. Fly high, Kuya Raju Sharma, our own Filipino, Chinese-made in India brother. You will always be remembered. Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Thank you very much, Kuya Nelson. At this juncture, I would like to call on Kuya Hubert for the reflection on our activity and moving forward. Good evening, mga kuya ate. Kuya mga pinakatarap. Mukhang ikaw ay full of wisdom.
Napaisip ako kanina. Siguro umpisa ko mula nung nag-join ako sa Eagles. Kasi po, nung mag-join ako, ang pagkaalam ko sa Eagles ay association ng mga elite businessman. Alam niyo na. So, wala naman ako business. So, in-encourage kami na mag-join for something na sabi, connection, business. Well, sa akin is, wala akong business. Ang ano ko lang is, nasa factory kami, nagpamalis ng isang company. So, yun yung start ko. So, I decided, kasi bago ako mag-join, yung kapatid ko is parang adopted brother din ng Eagles sa Pampanga. So, alam nung kapatid ko, na sabi, maganda din mag-join para marami kayo ng kamilala. So, yun. So, after joining, nalaman ko, may nakita ko na, Eagles ko pala. Ako sabi na, hindi ko magulo. Kasi sila sa taas yung mga presidente na. Ilan ang presidente kasi nagkawalay, dahil hindi sila magkasundo. Sabi bakit? Sabi nila, daw. So, hindi ko na masyadong inukat kasi wala sa tingin ko, hindi ko na dapat malaman kasi baka masira rin yung parang condition ko. So, pag-join na Eagles. So, yun, yan nga, 5, sabi ni Kuya Dick, nag-nurse sa yung dalawa, hindi natin alam kung sino, hindi pa rin alam kung sino, another 3. So, naisip ko kanina, kung paano bang lumakas ulit ang Eagles as a fraternal or organization. So, sabi ko, katulad kanina kasi nung sa office, kaya, yung araw-araw, ilagay ko naman. So, sabi ko sa isang tao guys, kasi meron kami pa kung i-issue ng memo, with president, wala. Kung yun ang bagay. Wala kong magsasay, ako lang. So, sabi ko, hindi ginawa kagabi, kahapon. So, sabi ko, ano ba ang condition natin? So, tingin ko yung nawawala sa Eagles. Kanina nagbabasa ako ang conviction na sinasabi natin sa Eagles, yung holding firm to the values and yung what define us as an Eagle. Kasi siguro, sa akin lang palagay, marami talaga yung nag-join. Kasi nag-umpisa yan dun sa television ng Eagles. So, sila rin, ganun ang pinagsaban bakit nagkaroon ng Eagles kasi hindi nila gusto yung presidente ng Lions Club, something like that. So, ano ba talaga yung pinagalaban natin sa Eagles? So, para sa akin siguro yung totoo tayo sa sarili natin na para mag-serve. Kasi nung sinabi ko, tinanong ako bakit ako nag-join ng Eagles, sabi ko. Kasi nung that time na nasa China ako, meron kaming grupo na Barangay China, ang tawag namin. Na every year, all year round, walang okasyon, meron kami mga outreach program. Bibigyan kung magkano yung pwede namin i-share, bibili kami ng mga goods dito sa Philippines, may tao kami nag-aayos sa Philippines, at pumunta kami sa healthy outreach kapag may mga may calamity or wala man. Meron kami ini-sponsor na isang parang Grace to be Born. Sa mga bata na mga orphans na regular nag-session kami. Ako wala akong time na sumama sa kanila kasi nasa Batangas ako. So yung time, parang natin pressure.
konting lang tulong ko, yun yung ginagawa ko. So, honesty sa sarili natin na mag-serve, honesty sa sarili natin na mag-join sa leaders, dahil yun yung condition natin. Na hindi para sabihin na connection lang, business connection. Kasi, honestly, may ganun talaga eh, hindi natin maiwasan. Pero how we handle that, it depends on every person. Okay? So, hindi naman masama yun eh. Kasi we are doing business para din masuportahan yung natin sa Eagles, di ba? Hindi naman tayo nasa gobyerno. Ay, sorry. Ay, yung nangyayari sa ngayon, no? Nakasalaman ko. Sorry. Ay, Matay, singit ko ba yun? Tama dito. Disclaimer po. Disclaimer kasi ganun talaga pag minsan nagsasalita po namin yung spontaneous lang namin sabi ko yan. Yun yung ganun natin, no? Yung guys at din natin. Magulo, di ba? Kung titingnan natin sa Eagles yan, parang ang gulo. Sa gobyerno natin, ang gulo din. Honestly, nakakasama ng loob kasi kami, ang company namin is Chinese company. We are all Filipinos. Kami lang yung Chinese company na all Filipino. Tapos, siyempre, napabalitaan ng namin head office, ang gulo ng Pilipinas. At, nagtatanong sila, what is Philippines right now? Is it business-wise okay ba? Maganda ba? Mag-expand? Part yan ng mga meeting namin sa headquarters. So yun po yung iniisip ko na kung sa small organization magulo, sa government, sa leader organization, sa government magulo, kasi may isang mawawala. Sa akin palagay, yung sinabi kanina, lamog ka. Ang foundation natin, hindi nakatuon sa Diyos. Kahit sa family. Kung ang family ay hindi naka-fix dun sa, kasi sabi nila yung family daw is three. God, husband and wife. Parang triangle. Kung hindi tayo lalapit sa Diyos, yung Diyos ay nasa taas, yung husband and wife nasa baba, andun na tayo, nasa triangle. Pero kung lalapit tayo sa Diyos, we pray together, lumalapit tayo sa Diyos. Tingin ko yun yung kung nasa atin. Sa gobyerno, wala silang Diyos, ang Diyos nila pera na. Ito, honestly. Pero, sabi ko nga, ay, parang sabihin ko ngayon na malakas na loob ko magsalita kasi when I was in China, I had the chance, opportunity. Kasi ako mismo binibigyan ng mga supplier. I handled a very sensitive position in the company where I approve all suppliers. Hindi ko man ibibigyan kayo. So never. Kung ako ay tumanggap, hindi nila ako paharap na yan. Kasi hindi na ako nagtatrabaho. Hindi lang lagi ko sinasabi, kung tumanggap ako, sabi ko siguro mayaman ako. Pero baka may sakit ako. No? So, yun yung sinasabi ko na, yung conviction sa sarili. Kung ano yung firm belief mo, kung papayaniwala ko, maging truth and honest, truthful and honest in my conduct of my work, yun lang ang pinanindigan ko. Being eager kasi kailangan din talaga ng time. No? Kasi nga, kami ni Sir Lito, magkasama kami before, way back in 1992. Tapos nag-set up kami ng company sa Philippines. Nagkasama kami kami. Talagang sa manufacturing, siguro alam niyo yun, no? Kaya, talagang kailangan ng 100% ng time sa company.
Kasi every day, kasi Kuya Tom, every day, iba-iba yung lumalabas sa problema eh. So, pag wala ka, yung mga tao, kung wala rin condition, ako sila mag-desisyon, ikaw at ikaw ang hahanapin. So, yun naman, kaya kahapon, kung natuloy kahapon, hindi rin talaga ako makaka-attend. Kasi meron naman akong online training. Nalabot ako na ng alas 12 ng ating gabi. Bago nakauwi. So, buti naman natuloy na sa Saturday. Kaya talaga pag ako may opportunity right time, talaga aatin ako. So, yun yung aking condition. And faithfulness natin sa club. Dapat maging faithful tayo. Diba? So, yun yung tingin ko. Pag naka-anchor tayo sa yung kay God, as a family, as a club, I think, mabubuhay ulit. Kasi ang siguro naging natin sa bawat isa is, sa kanya yan, busy ako. Pero, once na we join one organization, dapat meron tayo condition. Kung ano yung ating pinalikuran. Thank you, Kuya Hubert. I think may purpose kaya naging Sabado. Actually, nung memorial service, I'd like to acknowledge first the presence of Kuya Phil and Ate Sel, si Kuya George, at saka si Kuya Uboy. Meron pa tayo na kalimutan? Okay, sige. Mamaya, i-explain na lang po ulit kung ano yung nauna namin na napag-usapan. Kasi I was saying kanina, mas malakas manalangin si Kuya Hubert kasi naging Sabado ulit. Originally, ito Sabado. Request ni Kuya Ryan. Pero after 1 week, meron kasi akong aatina na play sa Ayala Museum. May bigay sa akin 2 ticket yung Ayala Renewables. Hazel. Saturday yun. So, ni-request ko doon sa sulat, Friday, 17. May nakalagay sa announcement, 17 eh. Last Thursday, nandun kami kay Kuya Greg, di Kuya Nelson. Ang nasa isip ko, sa usapan namin, ay Saturday. Kaya kahapon, binago ko ulit, see you on Saturday. Naku! So, iba yung day, Friday, yes, yung pala, sabi ko, hindi ko na pwede baguhin. So, ginig up ko yung 2 tickets sa musical play sa Ayala Museum. Ginig up ko yung opening nung kasama namin Chinese. May opening kanina ng kanyang solar store doon sa may sa Litran. Si Tom, ginig up ko na rin yung dinner. So, si Tom nag-join yung dinner kanina. Dahil mas importante ito. Naigo na namin yung Saturday. So, anyway, there's a purpose for everything. And lastly, we would like to call on Kuya Dex, our regional secretary, to deliver his closing message. Of course, after ng closing message, meron pa tayong mga individual na magsasalita dito sa unahan habang sineselebrate na yung part 2. Kasi dumating na si Kuya Phil. By the way, nakalugpit ako Kuya Phil ha, naka-record tayo dahil isi-share natin itong ating GMS sa lahat ng mga club ng Region 8. Okay, so Kuya Dex, may we ask you for your closing remarks? Thank you, Kuya Dick. Before I deliver my closing remarks, acknowledge natin si Kuya Phil, newly nag-election na kanina. You are elected as President, Vice President Kuya George, then Vice President Hello, Vice President natin, Kuya Phil. Congratulations. To briefly discuss kung ano na pag-usapan kanina nag-election, then November may activity tayo, then December Christmas party. Mabuhay ang bagong president! Mabuhay!
So, ngayon, will be the president. So, ina-expect namin. Hindi masyadong seryoso. Masyadong seryoso. Nakakapanibago. Pero with that, now, kumbaga isa na yung diniscuss ni Kuya Vic kanina na the primordial source of our foundation is love of God. Bago ang lahat, so talagang dapat lahat ng ginagawa natin naka-anchor doon. Family, profession, business, dapat yun ang foundation para magkaroon tayo ng strong anchor kung saan talaga tayo dapat pumunta. So with our Kuya Vic and presence of all atin ngayon, alam ko namang masyadong busy talaga itong mga nagdaang panahon. Sobra ang alam ko yung struggling ng mga negosyo, mga exercise and profession, gaya ng sinabi ni Kuya Hubert, pati sila affected sa nangyayari sa natin. Pero ingat ka kasi baka sabihin ko, meeting na to ng Mr. So, all tayo magpapekto doon, kanina nga, diniscuss natin kung ano yung nangyayari sa national, regional, and club, and family. So, stick lang tayo doon sa tingin ko, lahat, kung bakit, kung nakita ko kanina, tinitigan ko yung logo ng Eagles, sabi yung pinaka, di ba? Cycle. So, pag sinabi mong circle, infinite. May may peak, may apit siya, then may downfall. Pero later on, aahon mo rin dyan, pupunta sa ibabaw. Pero tayo, gano'n din ang organization. Hindi laging nasa strong or peak, tayo, nature. Kumbaga talaga umiikot yan eh. Pag ikot niyan, hindi na mahulugan na mawawala. Stick to our plan, kung ano yung establish ni Kuya Radyo, sabi nga natin nung last funeral service natin kay Kuya Radyo, hindi natin sasayangin kung ano yung sinimulan niya. The more na natin pagagandahin, pasisiglahin ang ating club pagdating sa obligasyon natin sa society. So hindi natitigil yung ginawa ni Kuya Radyo nung nabubuhay pa siya. Lalo natin papakita sa kanya na kaya natin pag-ibayuhin pa at paularin yung ating club. Regardless kung ano yung nangyayari sa national, sa region. Huwag natin stick na tayo dun sa ating ano nga sabi ni Kuya Radyo nun? Di bali ng konti basta matibay, quality. So doon pa rin tayo. Doon pa rin tayo. Hanap tayo ng mga kuya, mga ate na gustong maging kasama sa pag-i-implement ng mga principal, mission, and vision ng ating organization. With that, thank you very much for the time, effort, and time, treasure, and talent sa gabing ito. Alam kong sa kabila ng mga busy time nyo, nagbigay kayo ng oras, lalo na doon sa mga newly elected officers natin. Thank you very much. Thank you very much, Kuya Jex. Mabuhay ang Agila! Mabuhay ang bagong presidente! Thank you very much. So, we will continue our part 2. Ang mga ate, pwede po kayo sa kabilang table. Para ito namang table na to, gawin natin isang diretso lang. And then part 2, habang mayroong mga sisingalaw at may kapag-kapag-amay mag-share pa ng kabilang table. Sige po, Kuya Yuri, pakiserve po ngayon yung table. Kuya, pakikita mo na, Kuya. Ano? Dito yun.
Kaya ko kaya. Special mention ka doon. I-mention natin pareho. Kuya, pag knowledge oh. Kaya ka muna doon. Nakalimutan ko sabihin pa. Ratio rin. Stop pa na ito, kuya. Mga ate, pwede ba ma-request pa isang week ulit? Ikaw na mas. Pwede upo muna ngayon dito. Mag-ulog dito muna tayo. Mga kuya, dito po tayo sa likod ng mga ate.